What's up guys? Welcome back sa Kapitan TV. Alam mo ba na sa bawat sulok ng ating planeta, may mga nilalang na naglalakad, gumagapang at tahimik na nagtatago sa mga kagubatan, ilog at latian. Isa sa mga pinaka nakakatakot sa lahat ng ito ay ang mga higanting ahas. Mga halimaw na tila direktang hinango sa mga alamat at kwentong bayan, ngunit totoo at buhay. Sa bidyong ito, sasamahan nyo ako sa isang nakakakilabot na paglalakbay patungo sa mundo ng mga pinakamalaking ahas na tunay na nakita, nahuli o nakaharap ng mga tao. Mula sa madidilim na kagubatan ng Amazon hanggang sa mga itinatagong misteryo ng Asya. Bawat kwento ay magpapatindig ng balahibo mo dahil ang mga ahas na ito ay tunay na umiiral. Magsisimula tayo sa gitna ng kagubatan ng Amazon Rainforest. Tahanan ng pinakakilalang dambuhalang ahas sa buong mundo, ang Green Anaconda. Sa mga kwento ng mga lokal na tribo, may mga sinasabing ahas na umaabot sa higit 30 talampakan ang haba at kayang lumunok ng buo ng isang tapir, usa o maging tao. May dokumentadong kaso noong 1944 kung saan ang isang Brazilian explorer na nagngangalang Colonel Percy Fawcett ay nagulat ng isang ahas na humigit kumulang 62 talampakan ng haba. Maraming siyentipiko ang nagduda. Ngunit sa mga larawan at testimonya ng mga lokal, tila may katotohanan ang kwento. Ang mga anaconda ay kilala sa kanilang lakas. Kaya nilang balutin ang katawan ng biktima sa loob ng ilang segundo at durugin ang mga buto nito bago ito tuluyang lamunin ng buo. Sa tuwing umaapaw ang ilog ng Amazon, sinasabing lumalabas ang mga ito mula sa latian. May video pa na nakuha ng ilang mga ngaso kung saan isang napakalaking anaconda ang lumubog sa tubig matapos silang mapansin. Ang sukat nito ay halos kasing lapad ng drum at ang ulo ay kasing laki ng helmet ng sundalo. Ang takot ng mga lokal ay hindi gawa-gawa lamang dahil bawat taon may mga taong nawawala sa gilid ng ilog at sinasabing hindi na muling nakita. Mula sa Amerika, lilipat tayo sa Asya. Dahil sa Indonesia, Malaysia at Pilipinas, nakatira ang reticulated python, ang pinakamahabang ahas sa mundo na naitala. Ang record ay isang ahas na may habang 33 talampakan, natagpuan sa isang construction site sa Malaysia. Tinatawag itong medusa at naging laman ng mga pahayagan dahil kayang lumunok ng baboy na kasing laki ng tao. Sa Indonesia naman, may mga balitang manggagawa sa palm plantation na biglang nawala at nang matagpuan, may isang dambuhalang python na may napakalaking bukol sa tiyan. Nang buksan ito ng mga otoridad, tumambad ang katawan ng isa sa kanilang kasamahan. Buo at nakapulupot pa sa mga damit nito. Hindi ito ang unang beses na may taong nalunok ng python. Noong 2018, isang babae sa Sulawesi, Indonesia na nagngangalang Watiba ay ang pinaniniwalaang nalunok ng buo ng isang reticulated python. Nang buksan ng mga residente ang tiyan ng ahas, nakita nila roon ang katawan ni Watiba, buo at nakasuot pa ng kanyang damit. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding takot sa buong mundo. Patunay ito na ang mga higanting ahas ay hindi lamang alamat, kundi mga tunay na panganib na nagtatago sa likod ng mga puno at palungpong. Ang susunod naman ay isang kwento ng invasion. Sa Florida Everglades, isang malawak na latian sa Estados Unidos, unti-unting dumami ang populasyon ng mga Burmese python, isang uri ng ahas na orihinal na mula sa Asya. Dahil sa mga tumakas o pinakawalang alagang ahas, nagparami ito sa ligaw at naging isang malaking problema sa ekolohiya. Ang mga pythons dito ay lumalaki ng sobra-sobra. May mga naitalang umaabot sa 18 hanggang 20 talampakan at may bigat na halos 100 kilo. Isang sikat na kwento ang tungkol sa isang grupo ng mga ranger na nakakita ng Burmese python na kumakain ng buhaya. Oo, isang buhaya. Nakuhanan pa ito ng litrato habang nakausli ang mga paa ng buhaya mula sa tiyan ng ahas. Ang mga eksperto ay nagulat dahil bihira ang ganitong eksena sa kalikasan. Ngunit sa Florida, nagiging karaniwan na ito. Sa sobrang laki at dami ng mga ahas na ito, bumabagsak ang populasyon ng mga kuneho, raccoon at iba pang hayop. Maging ang mga usa ay hindi naligtas. Ayon sa mga eksperto, ito ay halimbawa kung paano nagiging apex predator ang isang nilalang kapag nakahanap ng bagong tahanan. Sa kagubatan ng Venezuela at Colombia, may mga kwento ng mga boa constrictor na hindi ka panipaniwala ang laki. Karaniwan, umaabot lamang ito ng 10 hanggang 14 na talampakan. Ngunit ayon sa mga lokal na tribo, may mga pagkakataon na umaabot ito sa higit 25 talampakan.
Sa mga nayo na malapit sa Orinoco River, may mga ulat na mga spirit snake na bumibiktima ng mga alagang baka at aso sa gabi. Isang dokumentadong kaso noong 1978 ang nagsasabing may isang nangangaso na nakatagpo ng bowa na may kasing lapad ng drum at kayang higupin ng isang baboy sa loob ng ilang minuto. Sa mga paniniwala ng mga katutubo, ang ahas na ito ay tinuturing na tagapagpangalaga ng kagubatan at kapag pinatay, may kapalit itong sumpa o masamang kapalaran. Ngunit para sa mga sayentipiko, ito ay isang indikasyon na maaaring may uri ng ahas sa Latin America na hindi pa ganap na natutuklasan. Sa madilim at basang kagubatan ng Papua New Guinea, may mga kwento ng black python na sinasabing umaabot sa higit 30 talampakan. Ayon sa mga ngaso, ito ay may balat na kasing kinis ng langis at mga mata na kumikislap sa dilim. Isa sa mga pinakatanyag na kwento ay noong isang ekspedisyon ng mga sayentipiko mula sa Australia ang nakatagpo ng isang ahas na halos kasing haba ng 2 jeep. Hindi nila ito nakuha ng buo dahil mabilis itong lumusot sa ilog. Ngunit naiwan sa mga recording nila ang mga marka ng katawan sa putikan at ang sukat ay nakakagulat. Ang mga ganitong kwento ay nagpapahiwatig na sa mga lugar na hindi pa ganap na napapasok ng tao, maaaring may mga halimaw na nakatago pa rin. Tahimik ngunit handang umatake kapag sila'y nabahala. Hindi lang sa realidad umiiral ang mga kwento ng higanting ahas. Sa halos lahat ng kultura, may bersyon ng serpent god o dragon. Sa Pilipinas, mayroon tayong kwento ng Bakunawa, ang dambuhalang ahas na kumakain ng buwan. Sa Japan naman, may Yamata no Orochi, isang ahas na may 8 ulo. Sa Africa, may Nayoka, isang serpent spirit na sinasabing tagapagpangalaga ng mga sagradong ilog. Ang mga alamat na ito ay maaaring hango sa tunay na karanasan ng mga ninuno natin dahil noon walang mga kamera o scientificong paraan ng pagsukat, kaya't ang lahat ay naipapasa lamang sa kwento. Ngunit isipin mo, paano kung may katotohanan ang ilan sa mga ito? Paano kung may mga ahas na kasing laki ng bus na nagtatago pa rin sa ilalim ng lupa o sa gitna ng kagubatan na hindi pa naaabot ng tao? At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang pinakamalaki sa lahat, ang Titano Boa. Ang sinaunang ahas na namuhay mahigit 60 million years na ang nakakalipas. Natagpuan ng mga eksperto sa Colombia ang mga fossil nito at ayon sa mga sukat, umaabot ito ng 42 hanggang 50 feet at tumitimbang ng mahigit 1,100 kilo. Isa itong halimaw sa panahon ng mga dinosaur at sinasabing nangingibabaw sa mga sinaunang kagubatan pagkatapos ng extinction ng mga dinosaur. Ayon sa mga sayentipiko, kung nabubuhay pa ang Titano Boa ngayon, kayang-kaya nitong lunukin ang isang buong buhaya o kahit maliit na hippopotamus. Maraming naniniwala na baka may mga incomplete fossils pa na nagtatago sa ilalim ng South American jungles na posibleng magbigay ng ebidensya na baka hindi pa talaga sila lubusang naglaho. Habang tumatagal ang ating paglalakbay, mapapansin nating iisa ang mensahe ng lahat ng kwentong ito. Takot at paggalang. Ang mga tao saan mang panig ng mundo ay may natural na takot sa ahas. Pero sa likod nito, naroon din ang paghanga. Ang mga nilalang na ito ay simbolo ng kalikasan, makapangyarihan, matalino at puno ng misteryo. Sa bawat pag-ikot ng kanilang katawan, para bang ipinapaalala nila sa atin na kahit gaano pa tayo ka-advance sa teknolohiya, may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang kontrolin. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang ahas, huwag mo agad isipin ang maliit o makamandag lamang. Dahil sa kailaliman ng mundo, sa mga kagubatan na hindi pa naaabot ng tao, maaaring may mga higanting nilalang na tahimik na nakamasid, mga anaconda, python at baka isang Titano Boa na muling magpapakita sa tamang panahon. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa pinakamalaking ahas sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like mo na, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga misteryo at nakakakilabot na kwento.